Kabanata 141. Hindi kailanman naging interesado si Alexander kay Valerie, kaya natural na wala siyang pinagsisisihan. Pero sa harap ni Valerie, hindi niya ito masabi ng diretso, kaya napangiti na lang siya ng awkward. Pero hindi masaya si Micah sa kanyang mga bisig. Bakit naman magsisisi si Daddy? Mas maganda pa si Mommy kay Ms. Valerie. Nang marinig iyon, tumawa sina Ingram at Valerie. Alexander, ang cute ng anak mo. Natawa si Valerie. Siyempre, anak ko siya. Biro ni Alexander dito, pilit tinatakpan ang kahihiyan. Hello, anong pangalan mo? Hinawakan ni Valerie ang kamay ni Micah at nagtanong sa kaaya-ayang paraan. Ang pangalan ko ay Micah Sue. Pasigaw na nagsalita si Micah. Parehong natigilan sina Valerie at Ingram. Ang apelyido ni Alexander ay Tomas, ngunit ang apelyido ng kanyang anak na babae ay si Sue. So, ginamit ni Micah ang apelyido ng kanyang ina. Bagaman pantay na ang mga lalaki at babae, kasama ang tradisyon, ginagamit pa rin ng karamihan ng mga bata ang apelyido ng kanilang ama. Kung ginamit ng mga anak ang apelyido ng kanilang ina, isa lang ang sitwasyon, iyon ay, ang lalaki ay nagpakasal sa pamilya ng kanyang asawa. Nagpakasal ba si Alexander sa pamilya Sue? Naramdaman ang mga pagdududa ni na Ingram at Valerie, natural na naiintindihan sila ni Alexander, ngunit wala siyang sinabi. Ang maganda ay hindi na nagpatuloy sina Valerie at Ingram. Micah, batiin mo si Ms. Valerie. Ang ugat ng nilalaman ay novel ebook. Net. Nagsalita si Alexander. Hello, Ms. Valerie. Matamis na sigaw ni Micah. Napangiti agad si Valerie. Hello, cutie. I'm so happy na akala mo maganda ako. Maaari mo akong ituturing bilang iyong kapatid na babae. Sinadya ni Valerie na asarin si Micah. Mariin na umiling si Micah at sinabing, hindi ko kaya. Bakit? Mukha ba akong matanda? Tanong ni Valerie. If I treat you like my big sister, hindi ba ibig sabihin mas bata ka sa daddy ko? Sabi ni Daddy, ayaw niyang maging ganoon katanda. Seryosong wika ni Micah. Saglit na natahimik si Valerie. Alexander, ang daming alam ng anak mo. Walang magawa si Valerie. Itinuro ko sa kanya iyon. Tawa ng tawa si Alexander. Dati sa jewelry show, nakipagtalo si Judy kay Micah kung paano siya dapat harapin ni Micah. Sa huli, nakumbinsi ni Alexander si Micah. Pero hindi niya inaasahan na lahat ng sinabi niya ay maingat na naalala ni Micah. Nang makita ni Micah ang tsokolate ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Nakain na niya ang tatak ng tsokolate na ito at ang sarap nito lalo na. Pero, matagal siyang nag-alinlangan at siguradong sinabi pa rin niya, Ms. Valerie, makikinig ako kay Daddy. Tumawa ng malakas si Alexander bilang tagumpay. Anak niya talaga si Micah. Sa pagkakataong iyon, galit na sinulyapan ni Valerie si Alexander, saka iniabot ang tsokolate sa kamay niya kay Micah na may pagkadismaya. Nagbiruan silang apat, at nabawasan ang tensyon sa atmosphere sa dressing room. Ilang saglit lang, muling sumigaw ng malakas si Melinda, na umalis at bumalik. Ang isang lugar na parang sa likod ng entablado ay hindi para sa iyo na magchismis tungkol sa mga usapin ng pamilya. Maingay ka. Naisip mo ba ang aking nararamdaman? Wala kang manners. Ninas ang lahat ng marinig ang masamang boses na pasaway. Kumunot ang noo ni Alexander. Sino ang walang manners? Kabanata 142. Hindi gaanong alam ni Alexander ang entertainment industry, pero alam niyang isa itong public dressing room. Ang mga bagong dating tulad ni Valerie at Melinda, nakakadebo pa lang, ay walang sariling makeup lounge. Ang ugat ng nilalaman ay novel ebook. Net. Ano ang mali sa paggawa ng ilang biro sa isang pampublikong lugar? Bukod dito, hindi maingay si Alexander at iba pa. Lahat ng tao sa paligid ay hindi naabala. Si Melinda ang gumugulo sa lahat. Hindi siya kagandahan at mayabang pa. Hindi lang iyon, pinagalitan pa niya si Alexander na walang manners. Ang kanyang mga adoptive na magulang at ang kanyang mga kaibigang militar ay nasa ilalim ng linya ni Alexander.
Hindi siya papayag na may pamuna sa kanila. Nakakamatay na titig si Alexander kay Melinda. Agad namang nanginig si Melinda. Gayunpaman, siya, na palaging nangingibabaw, ay naging mas mayabang. Siyempre, pinagalitan kita. Lalo na sa iyo. Lalaki ka pero babae ka magsalita. Isang beses ka lang umakyat sa stage at akala mo sumikat ka na, ha? Hindi na hinintay na magsalita si Alexander ay agad na sinaway ni Melinda si Val-Eri. Val-Eri, huwag kang magpanggap na inosente dito. Hindi ka ba nahihiya na manligaw sa isang lalaki, may anak na? Gusto mo yata mangakit ng mga lalaki behind the scenes. Nang makita ni Melinda si Micah na nakatitig sa kanya, bigla niyang itinuro si Alexander at sumigaw, lagi mong dinadala ang anak mo kahit saan ka magpunta. Sa tingin mo ba mahal siya ng lahat? Oo, medyo cute siya. Ang cute niya kaya gusto ko siyang sampilan ng 2 beses. Ganoon ba? Saka lang nagtanong si Alexander. Hindi naramdaman ng mayabang na si Melinda ang pamatay na hangarin sa tono ni Alexander at ngumisi, hindi ko na ba maiisip? Hindi ko talaga gagawin. At saka, hindi ginagamit ng iyong anak ang iyong apelyido. Ay! Nang makitang lalong nagiging bisyo si Melinda, galit na napasigaw si Val-Eri, Melinda, si Alexander ang aking pinangalanan na panauhin. Mangyaring maging magalang sa kanya. Mariinding pinandilatan ni Ingram si Melinda. Hindi pa siya nakakita ng ganoong bisyo na babae. Si Alexander naman ay mahinahong nagtanong kay Melinda, tapos ka na ba? Parehong nagulat sina Ingram at Val-Eri sa kanyang pagiging mahinahon. Kung tutuusin, kapag sinabihan ka na ikaw ay isang talunan, walang sino man ang makatiis. Sa totoo lang, hindi nila naiintindihan si Alexander. Sa sandaling ito, kung nandoon si Diane, malalaman niya kaagad na matagumpay na nagalit ni Melinda si Alexander. Ang kanyang pagiging mahinahon ay panimula lamang sa paparating na bagyo. Ano bang pakialam mo kahit hindi pa ako tapos? Bakit mo ako tinititigan? Gusto mo akong suntukin? Halika. Kahit ang lakas ng loob mo, hindi ka maglalakas loob na kalabanan ako dito. Mapanuksong wika ni Melinda. Kung gayon, nagkakamali ka talaga. Ngumisi si Alexander, at pagkatapos ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong. Pak! Malakas na sinampal ni Alexander ang mukha ni Melinda. Natarante si Melinda. Sa kabaligtaran, ang lahat ng mga batang babae ay natuwa nang makita iyon. Ito ay simpleng isang malaking kasiyahan. Kabanata 143. Tumagal ng 1 minuto si Melinda para mag-react, tinakpan ang kanyang namamagang pisngi at sumigaw ng galit, "Bastard, how dare you hit a woman?" Anong masama sa pananampal ng mga babae? Malamig na sabi ni Alexander, "In my case, gender is never an exemption. Kapag nagsalita ka pa, papatayin kita." Totoo na ang mga lalaking nananakit sa mga babae ay papunahin ng publiko. Ngunit para sa isang mabistang babae tulad ni Melinda, hindi naisip ni Alexander na turuan siya kung paano kumilos sa isang sampal. Kung tutuusin, binastos ni Melinda sina Alexander at Micah. At kinulit pa ni Melinda si Julia. Isa itong kasalanang hindi mapapatawad. Kung wala si Micah, hindi mapapawi ng isang sampal ang galit ni Alexander. Maya-maya lang, biglang may narinig na nakakalokong boses. "Hoy! Kaya ikaw ang mayabang dito, ha?" Sa sumunod na sandali, nagpakita si Truman na may bilog na tiyan. Ang lalaking iyon ang labis na nambobola sa harap ni Strickland. "Ginoo! Truman, nandito ka." Ang kanilang mga backup dancer ay natakot kaya dali-dali nilang ibinaba ang kanilang mga ulo. Si Truman pala ang executive CEO ng Star Entertainment. Nang makita ni Melinda si Truman, umakyat siya at yamakap sa kanya, agresibong sinabi, "Sa wakas nandito ka na, Mr. Truman. Makalipas ang 1 minuto, papatayin ako." Ang ilan sa kanila ay nag-iingay sa dressing room, at nag-aalala ako na baka makaapekto ito sa performance mamaya, kaya pinayuhan ko sila. Pero itong pilyong lalaki, hindi lang ako sinaktan, pati papatayin niya ako. "Dapat kang maghayganti para sa akin."
Habang nakaturo kay Alexander, dinagdagan ni Melinda ng gatong sa apoy ang sama ng loob. Pinarusahan ka. Gayunpaman, dahil kaibigan ka ni Valerie, maaari kitang pakawalan para sa kanyang kapakanan. Bilasan mo, kunin mo ang anak mo at lumabas ka na. Ginoo Truman, pakakawalan mo siya. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Melinda, at nagtanong siya. Hindi niya inaasahan ang ugali ni Truman. May problema ka ba niyan? Kumunot ang noo ni Truman at saway, hindi man lang naawa kay Melinda. Si Valerie, na nasa gilid, ay sumulyap kay Truman na may pasasalamat. Bagamat hindi magalang na kinausap ni Truman si Alexander, sa katunayan, nasa panig pa rin siya ni Valerie. Ang ugat ng nilalaman ay novel ebook. Net. Siyempre, pagkatapos ng huling reunion, alam niyang kakaiba ang pagkakakilanlan ni Alexander. Sa katunayan, ang isang maliit na entertainment executive CEO ay wala kay Alexander. Ngunit si Truman ay bukas ang pag-iisip pagkatapos magtrabaho sa industriya ng entertainment sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, si Truman ay hindi isang taong dapat guluhin. Ayaw ni Valerie na malagay sa gulo si Alexander. Kaya, si Truman, para sa kanyang kapakanan, ay hindi lamang ituloy ang bagay, ngunit sinaway din si Melinda, at si Valerie ay natural na nagpapasalamat. Matapos pagsabihan si Melinda ay agad na sinabi ni Truman kay Valerie na nakangiti, Valerie, may investor na gustong mag-imbita sa iyo sa hapunan, kaya magbihis ka na at sasanduan kita mamaya. Ang investor na ito ay mahalaga sa pag-unlad ng kumpanya, kaya hindi ka maaaring tumanggi. Kabanata 144. Bago pa matapos magsalita si Truman ay agad na namutla ang mukha ni Valerie. Ginoo Truman, matagal na akong hinihintay nitong dalawang kaklase ko, at talagang hindi ako makakadalaw sa dinner party na sinabi mo. Alam ni Valerie kung ano talaga ang balak ni Truman. Pagkatapos ng lahat, ang isang seryosong salo-salo sa hapunan ay hindi mangangailangan ng isang babaeng artista na dumalo. Nasanay na si Truman sa hindi sinasabing pamantayan sa industriya ng entertainment. Kaya lang, si Valerie ay matigas ang ulo na sumunod sa code of conduct sa kanyang puso. Makikita sa tono ni Truman na hindi ito ang unang pagkakataong tinanggihan siya ni Valerie. Gayunpaman, si Strickland ang namumuhunan sa pagkakataong ito. Kaya't hindi payag si Truman na tanggapin muli si Valerie. Bukod dito, nangako si Truman sa Strickland. Kaya naman, nang marinig ang mga salita ni Valerie, malamig na sinabi ni Truman, maaaring ayusin ang reunion ng mga kaklase kahit kailan mo gusto. Makapangyarihan ang investor na ito. Magkakaroon ka ng magandang kinabukasan kung ikaw ay magpapabor sa kanya. At, kung tumanggi ka, ang kumpanya ay magdusa sa pagkalugi kung ang mamumuhunan ay nagpasya na kunin. Paghihiganti. Ginoo Truman, ako talaga. Gusto pa ring tumanggi ni Valerie, ngunit galit na galit si Truman at dirdiretsong humarap sa kanya. Valerie, alam mo ba kung gaano karaming manpower at pera ang ginastos ng kumpanya para sa iyong debut? Itanong mo sa mga sikat na artista ngayon. Sino ang hindi nakasali sa mga hapunan? Sa palagay mo ba ay maaari kang tumawag kahit na bago ka magtagumpay? Hindi ako nag-abala sa iyo noong nagdahilan ka sa nakaraan. Iyon ay dahil ang mga taong nag-imbite sa iyo ay hindi gaanong mahalaga. Ngayon pa lang, malinaw kong sinabi sa iyo na ang investor na ito ay ipinakilala sa kumpanya, kaya hindi ka maaaring tumanggi. Tsaka itong lalaking kaklase mo ay binugbog si Melinda. Para sa iyong kapakanan, hinayaan ko na ang mga bagay-bagay. Pero ngayon, gusto mo akong suwiin. Sa wakas ay inilantad ni Truman, na galit ang kanyang kaloob-looban. Ang dahilan kung bakit hindi niya sinuportahan si Melinda ay para magpasalamat si Valerie sa kanya, at pagkatapos ay makapag-request siya kay Valerie na dumalo sa hapunan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganoon pa rin karesulot ang ugali ni Valerie. Si Strickland ay hindi isang taong maaaring masaktan lamang ni Truman. Sa sobrang dami ng tao sa kwarto, pinagsabihan ni Truman si Valerie na ikinahiya niya.
Walang lakas ng loob na magsalita ang mga backup dancers kundi tahimik lang silang nagdasal sa kanilang puso na sana hindi mahulog si Val-Iri sa kamay ng pervert. Sa oras na ito, isang tao lamang ang pinakamasaya. Si Melinda iyon. Para siyang nanunood ng saya at hindi na makapaghintay nakaladkarin si Val-Iri sa isang dinner party ni Truman at pagkatapos ay asarin siya ng isang pervert. Sa ganitong paraan, hindi na maaaring maging marangal si Val-Iri. Habang natutuwa si Melinda kay Val-Iri, biglang nagtanong si Alexander, "Let things slide. Sino ang nagsabi sa iyo na hayaan ang mga bagay-bagay? Aayusin ko ang account na ito sa iyo." Kung hindi biglang sumulpot si Truman, sinadya ni Alexander na iligtas si Melinda alang-alang kay Val-Iri. Ngunit sa hindi inaasahan, si Truman ay dumating sa isang pagsaway, at pagkatapos ay pinilit si Val-Iri na dumalo sa hapunan na may lihim na motibo. Tinakot pa ni Truman si Val-Iri sa katotohanang binugbog niya si Melinda. Dahil iyon ang kaso, si Alexander ay gagawa ng mga aksyon. Kabanata 145. Ano? Si Truman ay mukhang natigilan at nagtanong sa napakagulat na paraan. Huwag kang masyadong mayabang. Dapat kang magpasalamat kapag sinabi kong hahayaan kung mag-slide ang mga bagay. Kung aasarin mo ako, hindi maganda ang magiging katapusan mo. Nang makitang lubos na ikinagalit ni Alexander si Truman, agad na sumigaw si Melinda, "Bastard, how dare you talk to Mr. Truman like that? Nililigawan mo ba si kamatayan?" Ang mga backup dancer ay nag-aalala kay Alexander. Sa kanilang impresyon, si Truman ay palaging mapaghiganti. Kung si Alexander ay nakipagtalo kay Truman, si Alexander ay magiging kakilakilabot. Noong nag-perform ngayon lang si Alexander, naging fans niya ang backup dancers, sa pag-aakalang talented at guwapo si Alexander. Ngayong narinig na nila ang mga salita ni Alexander, hindi nila maiwasang mabalisa. Si Alexander naman, sa pagkakataong ito, nalipat ang atensyon niya kay Melinda. Dahil ang isang sampal ay hindi magtuturo sa iyo kung paano kumilos, hindi ko iniisip na ayusin ang iskor na ito sa iyo ng maayos. Matapos insultuhan ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay ni Alexander, itinuring siyang mahabagin sa hindi pagkitol sa buhay ni Melinda. Pero binyantaan pa ni Melinda si Val-Iri niyan. Nililigawan ni Melinda si kamatayan. Nang marinig ang babala ni Alexander, agad na nanlamig si Melinda. Parang uminit din ang namamagang mukha. Ang iyong exception of this content can be traced to N0V1 Euro ebook. Org. Hindi niya namamalayan na napaatras siya, tinakpan ang kanyang mukha at nagtanong, "Ano ang gusto mo?" Ngumisi si Alexander, "Sampelan mo ang sarili mo hanggang sasabihin kong tumigil ka." Hindi pwede. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Melinda, at umirap siya. Nang makita ang malamig na titig ni Alexander, natakot si Melinda, at muntik na siyang sumuko. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya ang presensya ni Truman, agad niyang humugot muli ng lakas ng loob. Kung ikaw lang mag-isa, gaano kalala ang mga kahihinatnan nito? Maaari mo ring sabihin sa akin kung ano ito. Naiinis na tanong ni Melinda na naka-cross arms sa harap ng dibdib. Mas gusto kong gawin ito sa halip na sabihin ito. Malamig na ungol ni Alexander habang papalapit kay Melinda. Pagkatapos, binuhat niya si Melinda gamit ang isang kamay. Agad na nasa ere ang mga paa ni Melinda. Bahagyang nabaluktot ang kanyang katawan, at nakakatakot ang itsura niya. Bago pa siya makapag-react ay nasample na siya. Pak! Walang awang damapo ang palad ni Alexander sa kanyang mukha. Ang imprint ng bawat stroke ay malinaw na nakikita. Pak! Ang mga tao sa silid ay tila nakarinig ng tunog ng pagsabog. Tumagal ng 10 sunod-sunod na sampal bago inihagis ni Alexander si Melinda sa lupa. Namamaga ang buong mukha ni Melinda, at makikita ang mga pasa. Sa sandaling ito, nakalimutan pa niyang umiyak. Hindi niya inaasahan na si Alexander ay maglalakas loob na saktan siya sa harap ni Truman. Maya-maya, nag-react na rin siya at sumigaw ng, "Bastard! How dare you hit me? Mr. Truman, gawin mo ang isang bagay para sa akin." Kabanata 146.
Pagtingin kay Melinda na namamaga ang mukha, napangiwi si Truman. Ang iyong exception of this content can be traced to N0V1 Euro ebook. Org. Pagtingin kay Melinda na namamaga ang mukha, napakunot ang noo ni Truman. Kahit na hindi niya masyadong pinapansin si Melinda, nakaramdam siya ng hiya ng bugbugin ni Alexander si Melinda ng ganito sa harap niya. Gayunpaman, walang pakialam si Alexander sa naisip ni Truman. Kung tutuusin, ang kanyang kapangyarihan ay nagbigay sa kanya ng mga karapatan at lakas ng loob na huwag pansinin ang lahat. Sa sandaling iyon, hindi umiwas si Alexander ngunit tinawag si Diane sa telepono at nagutos. May artista ang Star Entertainment na nagngangalang Melinda Warner. Ipagbawal siya sa loob ng 10 taon sa buong mundo. Gawing bangkarota ang sinumang maglakas loob na kunin siya. Oo, boss. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Diane sa kabilang linya. Natigilan ang lahat sa kwarto nang marinig ang mga sinabi ni Alexander. Naba ng 10 taon. Hindi man lang umabot ng 10 taon. Tila gusto ni Alexander na putulin ang karera ni Melinda. Ang kanyang debo ay naging katapusan ng kanyang karera. Nang hindi alam ng karamihan kung ano ang i-react, biglang sumabog si Truman sa sunod-sunod na mapanuksong tawa. Alam mo ba ang entertainment industry? How dare you ban someone casually? Nag-invest ako ng malaking halaga kay Melinda, at ngayon gusto mo siyang i-ban. Fine, pinapayagan mong gamitin ang lahat ng iyong koneksyon. Gusto kong makita kung ganyan ka kaya. Nang marinig ang mga salita ni Truman, marami sa mga staff na naruroon ay natawa rin. Maging ang mga backup dancer, na may magandang impression kay Alexander, ay may halo-halong damdamin. Star Entertainment ay talagang maliit. Ahensya noong una. Gayunpaman, sa mga nagdaang taon, dahil sa napakalaking katanyagan ng mga palabas sa talento, ilang idolo na mang-aawit ang napromote, kabilang ang 2 babaeng mang-aawit na may partikular na malaking bilang ng mga tagahanga, na ang ahensya ng Star Entertainment. Sa kanilang kasikatan, matagumpay na nireranggo ng Star Entertainment ang mga humihingi ng 3 ahensya ng entertainment sa bansa, at ang development momentum ay kasing lakas ng dati. Ignorante si Alexander na sabihin iyon. Nang maramdaman ng karamihan na si Alexander overblown, tumunog ang cellphone ni Truman. It was the CEO's office calling. There should be something urgent. Walang pag-aalinlangan, sinagot ni Truman ang telepono. Walang nagsasalita sa dressing room sa sandaling ito, kaya sobrang tahimik ng kwarto. Kaya naman, ang bawat galaw ni Truman ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang pag-uusap sa telepono. Masyadong maririnig ng lahat. Mr. Truman, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero lahat ng press release mula sa publicity department para sa debut campaign ni Melinda ay tinanggal na. Ibinalik na rin ang personal data ni Melinda na isinumite sa Ministry of Commerce at sa mga manufacturer. Dagdag pa rito, tinawagan ako ng crew na unang pumirma sa kontrata, na sinasabi kahit na kailangan nilang bayaran ang paglabag sa kontrata, gusto pa rin nilang tanggalin si Melinda. Ano ang sabi mo? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Truman na hindi makapaniwala. Lahat, napabuntong hininga. Nakaramdam ng pagkahilo si Truman saglit. Natatakot siyang tumingin kay Alexander. Sapat na ang isang tawag sa telepono para matigil ang lahat ng pagsisikap na ginugol ni Truman ng 3 taon sa paghahanda para kay Melinda. Hindi ka panipaniwala si Alexander. Hindi kaya big shot si Alexander. Kabanata 147. Tulad ng hula ni Truman, muling tumunog ang telepono sa kanyang kamay. Nang makita ang 2 salitang mer sa screen ni Norris, natakot si Truman. Pagkatapos niyang sagutin ang tawag, isang galit na boses ang nagmula sa kabilang linya. Truman, si Melinda ba ay isang celebrity sa ilalim mo? Natakot si Truman kaya nauutos siya. Itigil mo na ang kontrata niya, magsagawa ng press conference para linisin ang lahat ng relasyon sa kanya, at dapat iwasan siya ng lahat ng empleyado ng Star Entertainment mula ngayon. Gawin mo agad, at kung may mali pa, matatanggal ka sa trabaho. Ang mga salita ni Hanley Norris ay narinig ng lahat. Ngayon, mas lalo silang nabigla.
Nakakatakot si Alexander. Isang tawag sa telepono ay sapat na takutan ang chairman ng Star Entertainment, na personal na tumawag para linisin ang relasyon nila ni Melinda. Maging sina Ingram at Valerie, na kahit papaano ay nakahanda sa pag-iisip, ay bamuka ang kanilang bibig at tumingin ng diretso kay Alexander. Huwag kang mag-alala, Mr. Norris, gagawin ko ang sinasabi mo. Pinunasan ni Truman ang malamig na pawis sa kanyang noo at tuluyang nag-react. At tumayo si Melinda sa pwesto. Nang matanggap ni Truman ang tawag mula sa opisina ng CEO, hindi siya makapaniwala. How in the world could someone just call sa telepono at sirain ang mga gusto ng debo na inihanda ng kumpanya para sa kanya sa mahabang panahon? Ngunit pagkatapos, isang tawag sa telepono mula sa chairman ng kumpanya ang nagpalabas sa kanya ng pag-asa. Imposibleng sumikat siya sa kanyang buhay. At ito ang kaila-hilakbot na kahihinatnan ay dahil sa kanyang walang habas na paglabas ng personal na galit. Nagalit siya sa mga maling tao. Sa sandaling ito, nakaramdam ng pagkatalo si Melinda. Naging madilim ang kanyang kinabukasan. Noon lang, dumating ang isang babaeng maikli ang buhok at nagreklamo kay Truman, Mr. Truman. Nagkaproblema si Jerry. Bagamat ako ang kanyang manager, ang bagay na ito ay lampas sa aking kakayahan. Kami ay tumitingin sa iyo, at dapat mong tulungan si Jerry. Ano ang nangyayari? Tanong ni Truman na may kaunting pag-aalala. Bago magsisimula ang konsyerto, si Jerry ay pumipirma ng mga autograph para sa kanyang mga tagahanga sa pasukan ng stadium at napunta sa isang malaking metal na hala nang hindi alam kung ano ang nangyari. Mayroong 100 mga gutom na aso sa hala, na kinakagat siya at ang kanyang mga tagahanga sa buong lugar. Sa sandaling ipinadala si Jerry sa emergency room, inilipat siya sa intensive care unit. Napakabisyoso ng lalaking iyon para tretuhin si Jerry ng ganito. Ang babaeng maikli ang buhok ay walang iba kundi ang manager ni Jerry na si Zoe. Si Zoe ay nakatutok noong una kay Truman. Ngunit nang pumasok siya sa dressing room at sumulyap kay Alexander, bigla siyang napabulalas, ikaw ang nasa larawan. Wala siya noong nangyari ang nangyari ni Jerry. Nakita niya kung ano ang mga larawang kuha ng mga nanunood at naalala niya ang mukha ni Alexander, na salarin. Kaya, sa sandaling ito, nakilala niya kaagad si Alexander. Tumaas ang boses ni Zoe at pinagalitan, bastard. How dare you come to the dressing room after what you did to Jerry? Nililigawan mo lang si kamatayan. Mr. Truman, siya na. Dahilan niyang nasa intensive care unit si Jerry. Kung pumangit ang gwapong mukha ni Jerry, malaking kawalan ang aming kumpanya. Mr. Truman, dapat mong turuan ang mabangis na lalaki na ito ng leksyon at bigyan ng lahat ng paliwanag. Kung hindi, gagawa ng eksena ang mga fans ni Jerry sa harap ng kumpanya. Kabanata 148. Matapos marinig ang mga salita ni Zoe, hindi nagsalita ang lahat ngunit tinitigan siya ng kakaibang tingin. Hayaan mong turuan ni Truman ng leksyon si Alexander. Kung ilang minuto ang nakalipas, posibleng mangyari iyon. Ngunit ngayon, hindi nang ahas si Truman. Tumingin si Zoe sa paligid at sa wakas napansin na may mali. Ang nakakatakot na kapaligiran at ang banayad na mga tingin. 12 ng tao ang nasa dressing room, ngunit sobrang tahimik dito. Maging ang ekspresyon ni Truman ay kakaiba. Si Zoe ay medyo nalilito, ngunit para hindi mapahiya, tinuro niya ulit si Alexander at nagmura. Huwag mong isipin na makakalaban ka sa batas dahil lang sa kakilala mo sa police department. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Si Mr. Truman ay hindi lamang nasa industriya ng entertainment sa loob ng maraming taon, ngunit mayroon din siyang koneksyon sa pulisya at mga gang, na hindi mo maiisip. Kahit sinong maglakas loob na manakit sa mga bituin sa ilalim ng Star Entertainment ay kailangang mamatay. Pak! Bago pa matapos magsalita si Zoe, bigla siyang nasample. Shut the fuck up! Nagtaas ng kamay si Truman at umungal sa galit. Sa sandaling ito, natakot siya hanggang sa mamatay. Si Melinda ay pinagbabawalan lamang dahil lamang sa na-offend niya si Alexander. Ngunit sinali pa ni Zoe ang Truman at Star Entertainment habang sinasaktan si Alexander.
Si Truman ay natakot. Si Truman ay natatakot na mawala ang kanyang kumpanya kapag nagalit si Alexander. Mr. Truman, ikaw. Sinaktan mo ako. Tinakpan ni Zoe ang kanyang mukha at gulat na tanong. Hindi niya inaasahan na gagawin si Truman laban sa kanya. Hindi niya naramdaman ang may kasalanan. Si Alexander naman, ayaw man lang tumingin kay Zoe. Malamig siyang tumingin kay Truman at sinabing, bago mo sagutin ang telepono, sinabi mo bang gamitin ko ang lahat ng koneksyon ko? Pagkasabi nito ni Alexander ay namutla ang mukha ni Truman. Mr. Tomas, ngayon lang ako ignorante. Patawarin mo sana ako. Nagmamadaling yumuko si Truman at may ngiti sa labi. Hindi nabigla, nagpatuloy si Alexander, hindi mo man lang sinabi na gusto mong makita kung gaano ako kagaling. I didn't. I'm sorry, Mr. Tomas. Napalunok si Truman at napabuga ng malamig na pawis. Si Alexander ba ay nag-aayos sa kanya ng paunti-unti? Gayunpaman, hindi nagtanong si Alexander ng tuloy-tuloy para lang makarinig ng kanilang paghingi ng tawad. That moment, napatigil ang tingin niya, at nagpatuloy siya, kaklase ko si Valerie. Ngayon lang, pinipilit mo siyang uminom sa isang investor. Agad na lumuhad si Truman. Natakot kay Truman ang nangingibabaw na aura ni Alexander. Mr. Tomas, hindi ako maglakas loob. Hindi ko na siya pipilitin. Payagan, Ginoong Tomas, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Alam na alam ni Truman na ang taong maaaring magban. Madali ring sirain ni Melinda sa isang tawag sa telepono at isang utos ang lahat ng mayroon si Truman. Mr. Truman, ikaw, nang makita ang hamak na Truman na humihingi ng awa, si Zoe ay lubos na napatulala. Si Truman, na karaniwang mayabang sa kumpanya, ay biglang naging napakakumbaba sa harap ng lalaking ito. Si Alexander ay tiyak na isang malaking shot na hindi madaling magulo. Will. Ngunit tinawag na bastard ni Zoe si Alexander. Kabanata 149. Sa pag-iisip tungkol dito, bumagsak si Zoe sa lupa at nanginginig. Sa sobrang takot niya ay nakalimutan pa niyang humingi ng awa. Malamig na sinulyapan ni Alexander si Truman. Pagdidiin ko ulit. Kaklase ko si Valerie. Kailangan ko bang ituro sa iyo kung ano ang dapat mong gawin sa hinaharap? Hindi. Ginoong Tomas, talagang isapuso ko ang iyong mga salita. At sinisigurado ko sa iyo na mula ngayon, hindi ko napipilitin si Valerie na dumalo muli sa anumang mga dinner party. Kung may maglalakas loob na manggulo sa kanya, ako ang unang tatayo para sa kanya. Paniniguro ni Truman. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya. Hindi na nagsalita pa si Alexander. Hinawakan niya si Micah sa mga braso ni Ingram at lumabas ng dressing room. Nagmamadaling sumunod sa kanya sina Ingram at Valerie. Hindi nagtagal pagkatapos nilang lumabas ng dressing room ay may nabangga silang isang binata. Siya si Strickland na gustong samantalahin si Valerie. Nakita ni Strickland si Valerie na sinusundan si Alexander at nakaramdam ng galit. Gayunpaman, dahil sa kanyang katayuan, hindi niya ipinakita ang kawalang kasiyahan sa kanyang mukha. Binigyan lang ng makahulugang tingin ni Strickland si Alexander at lumagpas sa kanya. Mukhang makikipag-areglo si Strickland kay Truman. Hindi man lang napansin ni Ingram si Strickland. Bulalas niya kay Alexander, Alexander, ang galing mo. Sinong tinawagan mo? Sa loob ng ilang minuto, pinagbawalan mo na si Melinda. Ang galing. Sa sandaling ito, si Ingram ay nasa sabik. Kung tutuusin, hindi rin niya natiis ang pagmumura ni Melinda. Karapat-dapat itong si Melinda sa pagiging isang asong babae at mayabang, at sa pag-provoke kay Alexander. Kasama ko ang tao. Mas mataas na ang posisyon niya ngayon. Kaya nakiusap siya sa kanyang katulong na tumulong sa bagay na ito. Tumawa si Alexander. Ayaw ibunyag ni Alexander ang tunay niyang pagkatao dahil natatakot siyang takutin sina Ingram at Valerie. Kaya mayroon kang isang kahangahangang kasama. You are really blessed. Walang inggit na sabi ni Ingram. It scared the hell out of him. Inisip ni Ingram na kaya ni Alexander na sirain ang isang entertainment company mag-isa. Si Alexander ay 6 na taon pa lamang sa militar.
Siya ay huminto sa pag-aaral at hindi nagkaroon ng mayamang pamilya. Kahit na ang kanyang mga propesyonal na kasanayan ay mahusay, imposible para sa kanya na maging ganoong kakayahan. Ngunit ang kapangyarihan ng isang kasama ay maaaring maging mahusay. Pagkatapos ng lahat, ang ilan sa mga mayayamang bata na may malakas na background ay pumupunta sa militar para sa pagsasanay paminsan-minsan. Kung si Alexander ay sapat na mabuti upang pahalagahan ng mga mayayamang batang ito, lubos na posible para kay Alexander na ipagbawal si Melinda. Kung tutuusin, ang pagkakaibigan sa militar ay malakas. Ang pagbabawal sa isang maliit na artista ay isang madaling gawain para sa mga marangal na sundalo. Kaya, everything made sense now. But Val-Eri thought otherwise. Nang tumawag lang si Alexander, his mahinahon ang tono, at simple at malinaw ang kanyang mga tagubilin, na para bang nag-uutos siya sa isa sa kanyang napaka-pamilyar na mga subordinate. Ibang-iba ito sa paghingi ng tulong. Sa loob ng dressing room. Truman, pinaglalaruan mo ba ako? Strickland cried more with a dark face. Truman glanced at the door and said helplessly, Mr. Strickland, inosente ako. Para sa iyo, muntik na akong mawalan ng buhay. Napakalakas ng binatang iyon na nagngangalang Alexander. Kabanata 150. Bago ka palang dumating, ilang beses na siyang umiinom ng isa sa mga artista ng kumpanya namin, at wala pang 3 minuto, tuluyan na siyang naban. Maging si Mr. Norris ay naalarma. Hiniling sa akin ni Mr. Norris na ayusin kaagad ang isang press conference para malinis ang relasyon sa artistang iyon. Kahit ako ang executive CEO, I don't dare to mess with such a terrifying person. Nakakatakot. Ngumisi si Strickland. Naniwala ka sa kahit anong sabihin niya. Strickland, anong ibig mong sabihin? Natarante si Truman. Matagumpay na sinabi ni Strickland, nakasalubong ko ang lalaking iyon habang papunta rito. Ipinagyayabang niya sa kanyang mga kasama na kilala siyang makapangyarihang kasama sa militar at ginamit niya ang koneksyong ito para ipagbawal ang mga artista ng iyong kumpanya. Pero hindi niya magagawang sirain ang buong kumpanya mo at ang pamilya ko sa mga koneksyon niya. Nagningning ang mga mata ni Truman nang marinig iyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zoe at Melinda. Kaya pinagbawalan ni Alexander si Melinda gamit ang mga koneksyon niya sa isang kasamang kilala niya sa militar. Si Alexander ay nagpapanggap na matigas. Gaya ng sinabi ni Strickland, maaaring hindi matulungan ng mga kasama ni Alexander na harapin ang buong Star Entertainment at ang Moody family. Nagtanim ng sama ng loob ni Zoe kay Alexander, at nang makitang nag-aalangan si Truman, nagmamadali siyang sumususo, Mr. Truman, nagpanggap lang na matigas ang bastos na iyon. Si Jerry na ngayon ang pinaka-kumikitang artista sa kumpanya namin, pero buong-buo siyang kinagat ng asong pinakawalan ng bastard na iyon. Aabutin ng hindi bababa sa 6 na buwan bago gumaling si Jerry. Gaano karaming pera ang kailangan mawala ng kumpanya sa loob ng 6 na buwan? Bukod dito, ang industriya ng entertainment ay nagbabago araw-araw. Sa pagbabalik ni Jerry, isa na namang kwento. At upang lumikha ng momentum para sa debut ni Melinda, ang kumpanya ay gumastos ng maraming lakas tao at pera, ngunit ngayon siya ay pinagbabawalan. Ang bastos na iyon ay hinayaan ang lahat ng aming mga pagsisikap na maubos. Mr. Truman, handa ka bang magmadaling dumausdes? Nang marinig ang sunod-sunod na tanong ni Zoe, lalong nagalit si Truman. Siyempre, hindi ako papayag. Alexander, babayaran kita sa ginawa mo ngayon. Wala ka bang pakialam kay Val-Eri? Talagang babayaran ko si Val-Eri para sa pagkawala ng kumpanya dahil sa iyo. Just wait and see. Lumabas si Alexander at ang iba pa sa gym at nakita nilang malapit na ang hapunan, kaya dumiretso sila sa isang malapit na high-end na restaurant. Ngunit mula sa pagpasok nila, naramdaman ni Alexander na nakatingin sa mga tao. Sila sa kakaibang paraan. Oh my! Ang babaeng ito na mukhang hindi nakakapinsala ay talagang mas bisyo kaysa sa iba. Oo. Gusto niyang magkaroon ng mas maraming pagkakataon na ipakita ang sarili sa harap ng madla. Maraming paraan para ipaglaban ang pagkakataon,
pero sinaktan niya si Jerry. So, hindi siya inosente gaya ng tingin niya. Beach. Tumigil ka. Paano kung marinig tayo ng katabi niya at itapon kami sa kulungang bakal para pakainin din ang mga aso? Nag-uusap ang lahat, bakit hindi ako makapagsalita? Walang paraan na magagawa niyang tumahimik ang lahat. Malinaw na narinig ni na Alexander, Valerie at Ingram ang talakayan.